Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-20 kabanata ng Mateo. Basahin natin. Ang mga manggagawa sa ubasan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. Isang araw, maagang lumabas ang isang may-ari ng ubasan para humanap ng mga manggagawa. Nang makakita siya ng mga manggagawa, nakipagkasundo siya sa kanila na makakatanggap sila ng karampatang sahod para sa isang araw na trabaho. At pagkatapos ay pinapunta ang mga ito sa ubasan niya. Nang mga 9:00 na ng umaga, lumabas siyang muli at may nakita siyang mga taong walang trabaho at nakatambay lang sa may pamilihan. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Babayaran ko kayo ng nararapat. Ituloy natin. Kaya pumunta ang mga ito sa ubasan. Nang bandang tanghali, muli siyang lumabas at may nakita pang ilang mga tao. Pinagtrabaho rin niya ang mga ito. Ito rin ang ginawa niya ng mga 3:00 na ng hapon. Nang mag-5 na ng hapon, muli na naman siyang lumabas at nakakita pa ng mga ilan na nakatambay lang. Sinabi niya sa kanila, bakit maghapon kayong nakatayo riyan at walang ginagawa? Sumagot sila, dahil wala naman pong nagbigay sa amin ng trabaho. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Dito ay hinahalin tulad ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa isang ubasan. Naaalala ba ninyo kapatid ang nabasa natin noon ukol sa malaki ang aanihin ngunit kaunti ang taga-ani? Dito ay tinatawag ng Diyos ang mga taong makasalanan at maging mga taga-ani niya. Ituloy natin ang pagbabasa. Nang magtatakip silim na, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bigyan ng sahod. Unahin mo ang mga huling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho. Dumating ang mga nagsimula ng 5:00 ng hapon at tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na trabaho. Nang dumating na ang mga naunang nagtrabaho, inakala nilang tatanggap sila ng higit kaysa sa mga huling nagtrabaho. Pero tumanggap din sila ng ganoong ding halaga. Pagkatanggap nila ng sahod, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, ang mga huling dumating ay 1 oras lang nagtrabaho. Samantalang kami ay nagtrabaho ng buong araw at nagtiis ng init. Pero pareho lang ang sahod namin. Makikita natin dito na may mga manggagawa na nagtrabaho ng mas matagal kaysa sa iba. Ngunit sa kinahapunan, pare-pareho lamang ang kanilang sahod. Sa ganitong pangyayari, nagtatanong ang mga manggagawang nagtrabaho ng mas matagal. Ituloy natin ang pagbabasa. Sinagot ng may-ari ang isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo na bibigyan kita ng sahod para sa isang araw na trabaho? Kaya tanggapin mo na ang sahod mo at umuwi ka na. Desisyon ko na bigyan ng parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. Hindi ba't may karapatan akong gawin ang gusto ko sa pera ko? O naiinggit lang kayo dahil mabuti ako sa kanila? Pagkatapos, sinabi ni Jesus,
Ganyan din ang mangyayari sa huling araw. May mga hamak ngayon na magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Nabasa natin dito ang isang talinghaga na nagpapatukoy sa mga kabilang sa kaharian ng Diyos. May mga manggagawa na tinawag ng maaga at may tinawag ng malapit ng magdilim. Sa ganon, may mga nagtrabaho ng mas matagal sa iba. Sa mundo ngayon, may mga naniniwala kay Jesus mula sa kanilang pagkabata. At sa ganon, ay matagal na silang Kristiyano. May iba naman na bago pa lamang na naniniwala at sa ganon di pa sila ganon katagal maging Kristiyano. Kaya naman natural lamang na ang matagal ng naniniwala ay mas maraming mabubuting gawa. Dito, maaari nating gamitin ang paliwanag ni Jesus na may nagbubunga ng napakarami, madami, at ang iba ay katamtaman lamang. Nang binigyan na sila ng sahod, pare-pareho lamang ang ibinigay ng may-ari. Sa ating makamundong pag-iisip, mukhang hindi ito makatarungan. Ang turo kasi ng mundo ay laging nakatingin sa sariling gawa at sariling kakayahan. Kaya naman nagtataka ang mga manggagawa. Hindi ba makatarungan ang ginawa ng Diyos? At dito pinapakita ni Jesus na mali ang pag-iisip na ganito. Ang sahod na tinutukoy dito ay ang ipinangako ng Diyos Ama na buhay na walang hanggan para sa lahat ng maniniwala kay Jesus. At makakasiguro tayong ito ang matatanggap ng lahat ng maniniwala kay Jesus kung naniwala siya mula sa pagkabata o naniwala siya na malapit ng magdilim. Ang sa atin ay matuwa sa biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Isipin lang natin kung hindi nagpakita ng habag ang Diyos Ama sa atin. Ang kalalabasan natin ay imbis na kaligtasan at buhay na walang hanggan, ay habang buhay na pagtatangis sa apoy ng impyerno. Basahin natin. Ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Habang naglalakad sina Jesus papuntang Jerusalem, inihiwalay niya ang 12 tagasunod sa mga tao. Sinabi niya sa kanila, "Papunta na tayo sa Jerusalem, at ako na anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan nila ako ng kamatayan at ibibigay sa mga hindi Hudyo para insultuhin, hagupitin, at ipako sa krus. Ngunit mabubuhay akong muli sa ikatlong araw." Makikita natin dito ang pagbabadya ni Jesus kung ano ang mangyayari sa kanya. Sinasabi niya ito sa mga tagasunod niya upang pagtibayin ang kanilang pananampalataya sa araw na iyon. Basahin natin. Ang kahilingan ng ina nina Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedee kasama ang 2 anak niyang lalaki. Lumuhod siya kay Jesus dahil may gusto siyang hilingin. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang gusto mo?" Sumagot siya, "Kung maaari po sana, kapag naghahari na kayo, paupuin niyo ang 2 kong anak sa tabi niyo, isa sa kanan at isa sa kaliwa." Pero sinagot sila ni Jesus, "Hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi ninyo."
Kaya ba ninyong tiisin ang pagdurusang titiisin ko? Sumagot sila, Opo, kaya namin. Sinabi ni Jesus, Maaaring kaya nga ninyong tiisin, ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang uupo sa kanan o sa kaliwa ko. Ang mga lugar na iyon ay para lang sa mga pinaglaanan ng aking Ama. Makikita natin dito kung ano ang nasa puso ng tao. Lagi itong naghahanap ng paraan para maitaguyod ang sarili at laging naghahanap ng katanyagan at kapangyarihan. Ito ang mga bagay na ginamit ni Satanas nang tinukso niya si Jesus pagkatapos niyang mag-ayuno. Dito ay nakikita natin kung ano ang mahalaga para sa ina ni Santiago at Juan. Naghahanap siya ng parangal para sa kanyang mga anak. At tinuturuan siya ni Jesus na ang mga parangal ay nakalaan para sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. At bilang mga tagasunod ni Jesus, tinatanong ni Jesus kung kaya nilang daanan ang kanyang kalbaryo. Dito pinapakita din sa atin na marami tayong hindi lubos na naiintindihan. Maaaring sa ating pananaw, ang mga bagay sa langit ay pareho lang sa bagay sa mundo. At sa langit, ang kalooban ng Diyos Ama ang nananaig. Basahin natin. Nang malaman ng 10 tagasunod kung ano ang hiningi ng magkapatid, nagalit sila sa kanila. Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, Alam ninyong ang mga pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila. Kahit anong gustuhin nila ay nasusunod. Ngunit hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Katulad natin, inggit at pansariling kapakanan ang nasa puso ng mga tagasunod. Tama bang maglingkod nang sa ganun ay maparangalan lamang sa langit? Binabatikos ni Jesus ang ganitong pag-iisip. Ito ay galing sa mundo. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Sa langit, kung sino ang naglilingkod sa lahat, ay siyang namumuno. Sa langit, kung sino ang namumuno ay walang kapangyarihan, ngunit siya ang alipin ng lahat. Totoong kabaliktaran ng mundo ang kaharian ng Diyos. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, paano nga ba tayo naglilingkod sa ating kapwa? Si Jesus ang ating halimbawa. Siya na anak ng Diyos na pumunta sa lupa upang ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng mundo. Para sa ating makasalanan, ano naman ang maaari nating gawin sa pagsunod kay Jesus? Kung hindi man natin kayang ialay ang ating buhay, di ba't ang pagsasantabi ng ating sarili ay isang uri na rin ng pagkamatay? Ngunit siguruhin lamang natin na ang ating pagsasantabi sa sarili ay hindi kasalanan at makamundo. Marami sa atin ay ibinigay ang buhay para sa mga idolo tulad ng ibang tao, pamilya, artista,
sports, social media, politika, at iba pang makamundong mga bagay. Matuto tayong mangilatis na ang paglilingkod natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Madalas, kapatid, ang ganitong paglilingkod ay mahirap, malungkot, at hindi binibigyang pansin ng mundo. Katulad ng mga alipin na naninilbihan sa mga tao. Minsan pa, pang-uusig at pangungutya ang tatanggapin natin sa ating pinagsisilbihan. Huwag tayong malinlang sa mundo at pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa ating paglilingkod sa kapwa, ayon sa kalooban ng Diyos. Basahin natin. Pinagaling ni Jesus ang 2 bulag. Nang papaalis na sa Jericho si Jesus at ang mga tagasunod niya, sinundan sila ng napakaraming tao. Samantala, may 2 bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumadaan si Jesus, sumigaw sila, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pero sinaway sila ng mga tao at pinagsabihang manahimik. Ngunit lalo pa nilang nilakasan ang kanilang pagsigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin." Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, "Ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo?" Sumagot sila, "Panginoon, gusto po naming makakita." Naawa si Jesus sa kanila, kaya hinipo niya ang kanilang mga mata, agad silang nakakita at sumunod kay Jesus. Bakit nga ba sinusuway ng tao ang mga lumalapit kay Jesus? Nagpapakita lamang ito ng kakulangan ng simpatsya ng taong nandoon sa 2 bulag. Maaari din nating isipin na ayaw nilang makalapit ang mga bulag dahil maipapakita ni Jesus ang pagmamahal ng Diyos Ama. Maaaring ang mga ito ay mga hadlang na pinadala ng kaaway ni Jesus. Sabi nga sa salita ng Diyos, ang sino mang hindi laban sa atin ay kakampi natin. At dito, mukhang sila ay laban kay Jesus. Kapatid, kung ikaw ay bulag at alam mong andito si Jesus na nagpapagaling ng mga may sakit, di ba't gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya para mapagaling ka? Kahit madaming tao, di ba makikipagsiksikan ka? Kung di ka nakakakita, di ba lalapit ka? Kung di ka mapansin, di ba sisigaw ka? Para sa atin, hindi na natin kailangan makipagsiksikan o sumigaw. Lumapit lamang tayo ng buong pagsisisi at pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Iisa lang ang ating pag-asa, si Jesus na Mesiyas ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya at hindi niya tayo tatanggihan at malugod niya tayong tatanggapin. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 22 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay
ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.